Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan, sapagkat naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kaniyang ama, ang anak na babae at ang kaniyang ina, ang manugang na babae at ang kaniyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kaniya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kaniyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig sa maliit sa isa sa mga ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang mga pananalita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon
ay maaaring magdulot sa atin ng malaking pagkagulat o pagkabahala. Sanay tayong nakikinig sa mga mensahe tungkol sa kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa mula kay Jesus Nazareno. Ngunit ngayon, tahasan niyang sinabi, "Hindi ninyo isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan." Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Na tila baga mababigat ang pananalitang ito. May tatlong mahahalagang punto para sa ating pagninilay sa araw na ito upang maintindihan natin ang mga pahayag na ito ni Jesus. Unang punto, ang tabak na tinutukoy niya ay katotohanan. Hindi pisikal na digmaan o karahasan ang ibig sabihin ni Jesus noong ginamit niya ang salitang tabak. Ang kaniyang salita, ang mabuting balita, ang nagsisilbing tabak na humahati at nagpapadalisay sa tunay na nilalaman ng ating puso. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng ibayong paninindigan. Kapag pinili nating mabuhay sa katotohanan, katapatan at kabanalan, natural, magkakaroon ng hidwaan o paghihiwalay sa mga taong mas pinipili ang kadiliman, ang katiwalaan at makamundong pamumuhay. Ang nakalulungkot kung minsan ang pag-uusig o hindi pagkakaunawaan, ito ay nagsisimula mismo sa loob ng ating pamilya o tahanan. Kaya ang ikalawang punto ay ang aral tungkol sa tamang hanay ng pag-ibig. Sinabi ni Jesus, idinugtong niya, ang umiibig sa kaniyang ama o ina nang higit sa akin, hindi karapat-dapat sa atin. Hindi tayo pinagbabawalan ni Jesus na mahalin ang ating magulang at pamilya. Sa katunayan, ang utos na igalang ang magulang galing mismo sa Diyos. Ngunit, ang itinutuwid dito ni Kristo ay ang ating prioridad. Kung ang pagmamahal natin sa pamilya, kaibigan o sarili ang magiging dahilan upang konsentihin natin ang mali o upang talikuran natin ang kalooban ng Diyos, nawawala tayo sa tamang ayos ng ating pag-ibig. Uulitin ko po, mga kapatid kay Kristo, sapagkat ito'y napakahalaga. Kung ang pagmamahal natin sa ating asawa, pamilya, kaibigan o sarili ang magiging dahilan upang konsentihin natin ang mali o upang talikuran ang kalooban ng Diyos, nawawala tayo sa tamang ayos ng ating pag-ibig. Ang sinasabi dito ni Jesus, ang Diyos, siya dapat ang ating sentro. Siya ang sentro dapat ng ating buhay. Kapag ang Diyos ang pinakauna sa lahat, doon lamang natin matututunang mahalin ang ating pamilya sa mas malalim, mas dalisay, at mas tapat na paraan. Ikatlo, ang halaga ng pagpasa ng krus. Ang tunay na deboto at alagad ni Jesus,
handang magsakripisyo. Ang paghahanap ng buhay sa mundong ito sa pamamagitan ng pagiging makasarili ay hahantong sa kapahamakan. Ngunit ang mag-aalay ng buhay para kay Jesus, magdadala sa Kanya sa tunay na kaligtasan. Ngunit huwag tayong matakot dahil sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ipinaliwanag ni Jesus na ang kaniyang labis na kagandahang loob. Ang pagsunod sa Kanya, hindi puro hirap. Ito ay may kalakip na kaginhawahan at dakilang gantimpala. Sinabi ng Panginoon na ang pagbibigay natin kahit isang basong malamig na tubig sa pinakamaliit na alagad ay hindi mawawala ng saysay o kabuluhan. Ito ay may kalakip na gantimpala mula sa Diyos. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan, nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo natin. Nakikita niya ang bawat pagpili natin sa tama, kahit na minsan tayo ay pinagtatawanan o iniiwasan. Nakikita ng Diyos ang maliliit at tahimik nating pagtulong sa ating kapwa. Kaya't ang hamon sa atin, maging matapang tayo sa ating pananampalataya. Huwag nating ikompromiso ang ating mga prinsipyo at ang turo ng simbahan para lamang makibagay, makiayon o makiuso sa takbo ng mundo. Pasanin natin ang krus ng may kagalakan dahil alam natin na sa dulo ng bawat sakripisyo may naghihintay na tunay na kaginhawahan at tagumpay mula kay Jesus Nazareno. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.